babasahin ko siya. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, sinasabi lang dito na yung mga kasalanan pala natin, nakabayaran ay kamatayan. And we don't want that to happen na magkakaroon tayo ng moment sa buhay natin na mawawala yung buhay natin na hindi natin nakikilala si God, na punong-puno tayo ng kasalanan. And you will realize that every end of the day, mag-evaluate ka sa sarili mo na, ay, wala naman ako nagawang maganda sa buhay ko. At the end of the day, bago ka matulog, may isip mo lang yung mga kapalpakan mo, may isip mo lang yung na-fail ka sa exam, or may isip mo lang na, yun, yung mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay mo. So, parang there's nothing to celebrate, or nagkasala ka na naman. And it's really good lang na ma-introduce sa atin na kailangan natin magkaroon ng relationship kay God. Kasi if we don't have a relationship with God, hindi tayo makakarating sa langit. Hindi tayo makikilala kapag dumating yung panahon na oras naman natin na pumunta sa lugar na pinuntahan ni mami mo, yung langit. So, if you wanna see each other na we're celebrating, I think it's really high time for us to decide for ourselves na let's go ahead and believe in someone na may hawak ng buhay ng mga tao. And that is Jesus. And meron siyang regalo for us, and that is eternal life. So, if you have the eternal life, it doesn't start when you die. It starts when you decide. So, now, if you're going to make a decision na you're going to accept Jesus Christ sa buhay mo, it will start. And yung eternal life, ano yung dala niya? Abundance of life. And I would like it to start now. Kasi, dun yung maki-realize mo na each day, end of the day, andyan yung God. You can communicate to your mom actually by telling God, God, I know but my mom is watching over me, and I know she's happy that, nakilala kita. Kasi soon, you're gonna see each other. So, yun lang. I just wanna let you know na kapag di mo nakilala si God, mamumuhay tayo sa kasalanan, mamumuhay tayo sa buhay na walang patutunguhan. So, yan. Start your day with the strength of the Lord and end it with thanksgiving kasi, Lord, pinalakas mo ako, ligtas ako, and kung nag-fail ka man sa exam, you can tell God, God, nag-fail ako sa exam. I know that you're going to save me the following day. Or if not, exam, or hindi ka naging maayos sa work mo, you can tell God, Lord, bigyan mo ako ng strength, kahit binubuli na ako sa work, kahit yung mga tao sa paligid ko, hindi favor sa akin, or you have, heartbreaks, or yung crush mo, hindi ka pinapansin. So, it's time for you to be open to God, to be vulnerable to God, kasi if not, sino yung lalapitan mo? Your friends are not always there, but God is. And yun, if you can open the Bible, then you can see the promises of God. I'm telling you, God is a person. You can communicate with Him. And if He is a person, then He can comfort you. So, it's really bad na we're like depending on people when you can rely on God who is totoo. Yung tipong walang itatago sa'yo. So, ang daming tao umaasa sa pagmamahal, sa relasyon sa kaibigan, kahit sa sarili nating pamilya. Pero none of them can ever meet your requirement. What are those? Yun yung lagi kang kasama. Uy, labas naman tayo. Or yung mga kaibigan mo, or kung may jowa ka. Not all the time, nandyan siya. Pero si God, omnipresent, God, samahan mo ako. Ililigtas ka niya at gagawin niya successfully yung mga dadaanan mo. So, basically, yun lang din naman yung gusto ko i-share. And can I lead you in prayer? I'll pray for you. So, now you cannot, hindi ka audible, pero I hope masabayan mo ako sa panalangin. So, close your eyes. We will pray. Sabayan mo ako. Panginoon, tumataas kita sa buhay ko. Ako nga po pala si Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko. Patawarin niyo po ako sa mga ginawa kong kasalanan.
Maraming panahon, kaibigan ko yung tinawag ko, mga tao ang hiningan ko ng tulong, pero hindi kita nakilala. And now, nagde-decide po ako na tanggapin ka sa buhay ko ng buong buo. Pinapapasok kita at ginagawa kitang Diyos at tagapagligtas at tinataas kita sa buhay ko at ikaw ang makita sa buhay ko at yung glory mo, Panginoon. Lord, simula ngayon, ingatan niyo po ang pamilya ko, ang buhay ko, ang ginagawa ko, at yung mga kasama kong mahal ko sa buhay. And for my mama, for your mom, send my regards to her. And I know that yung mama ni Cristel is really happy that Cristel knows God and he believes in God. And Lord, thank you for today, and we lift your name and we praise you for all the good things you did and you're about to do sa buhay namin. In Jesus' name we pray, Amen. So, do you feel good? Thank Alright. you. Fun ka pa